Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Devotion and welcome to our daily devotion with Pastor Rosel Ocampo. And today our devotion talks about paano mas makikilala si Kristo. And our concept is all about Chalcedon definition. So, ito ay isang pahayag mula sa Council of Chalcedon AD 451 na nagpapaliwanag ng pagkatao ni Kristo. So ayon dito, si Jesus ay isang persona na may dalawang kalikasan. Siya ay ganap na Diyos at ganap na tao. Ito ay mahalaga sa tamang pagkaunawa kay Kristo dahil ipinapakita nito na siya ay hindi lamang isang dakilang guro o propeta, kundi ang Diyos na nagkatawang tao upang iligtas tayo. So our Bible reading is all about Philippians chapters 3 verse 8. Oo, tinuturi kong walang kabuluhan ang lahat bilang kapalit ng napakalagang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya itinakwil ko na ang lahat ng bagay at tinuturi kong basura upang makamtan ko lamang si Kristo. So tungkol saan nga ba itong Philippians chapter 3 verse 8, ipinapahayag ni Pablo na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang makilala si Kristo. So handa siyang iwanan ang lahat ng bagay, ang kanyang dating buhay, mga tagumpay at kayamanan dahil wala nang hihigit pa sa pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesus Christ. So ang pagkilala kay Kristo ay hindi lamang kaalaman sa isip, kundi isang malalim na personal na relasyon na nagbabago ng ating buhay. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is Christ is revealed from Genesis to Revelation. So mula sa Genesis hanggang Revelation, si Kristo ay makikita sa buong kasulatan bilang tagapagligtas at Panginoon. So sa lumang tipan, siya ang ipinangakong Messiah. Makikita ito sa Luke chapter 24 verse 27 and 44. So sa bagong tipan, siya ang kaganapan ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. So makikita ito sa Colossians chapter 1 verse 15. So ang salita ng Diyos ang pangunahing paraan upang tunay nating makilala si Kristo. So second is knowing Christ should be our deepest desire. So hindi sapat yung kaalaman tungkol kay Kristo, dapat siyang maging sentro ng ating buhay. So sinabi ni Pablo na ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay makilala si Kristo. So sinasabi ito ng Philippians chapter 3 verse 8. So ang tunay na kasiyahan at layunin ng buhay ay nagmumula sa isang malalim na relasyon kay Kristo. So last teaching is benefiting from Christ is not our top priority. So maraming tao ang lumalapit kay Jesus dahil sa pagpapala, kagalingan o milagro, ngunit hindi dapat ito ang ating pangunahing motivation. So ang pinakamahalagang biyaya na natanggap natin mula kay Jesus Christ ay ang kanyang sarili. So, ang tunay na pananampalataya ay nakasentro sa kung paano si Kristo, hindi lang sa kung ano ang makukuha natin mula sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is study the Bible to know Christ biblically. So, ang Biblia ang pangunahing paraan natin upang makilala natin si Kristo ng totoo. Hindi sapat yung sariling opinyon o damdamin tungkol kay Kristo. Dapat natin siyang makilala ayon sa salita ng Diyos. So, yung patuloy na pag-aaral kasi ng salita ng Diyos ay nagpapalalim ng ating pagkaunawa sa kanyang pagkatao at kalooban. So, second is follow Christ to know Him experientially. So, ang pagsunod kay Kristo ay nagdadala ng malalim na karanasan ng kanyang presensya at kapangyarihan sa ating buhay. So, kapag isinabuhay natin ang kanyang mga turo, mas lalo nating naintindihan kung sino siya at paano siya kumikilos sa ating buhay. So, ang pagsunod kasi sa kanya ay patunay ng tunay na pagkilala kay Jesus Christ. So, last application is love Christ to know Him relationally. So, ang tunay na pagkilala kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa kaalaman, kundi sa pag-ibig sa Kanya. Excuse me. Sorry. So, ang relasyon natin kay Jesus Christ ay dapat katulad ng isang malapit at tapat na pagkakaibigan. So, kapag minamahal natin si Jesus Christ ng buong puso, is mas lalo natin siyang nakikilala at nararanasan sa ating buhay. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. Our discussion talks about why should we consider everything a loss compared to knowing Christ. So, dapat nating ituring na walang halaga ang lahat ng bagay kumpara sa pagkilala kay Kristo dahil siya lamang yung dahilan or siya yung nagbibigay ng tunay na kasiyahan at kahulugan sa ating buhay. So, yung mga material na kayamanan, karangalan at tagumpay ay pansamantala lamang ito. Ngunit ang ating relasyon kay Kristo is mangwalang hanggan. So, ang tunay na layunin kasi ng ating buhay ay hindi ang magkaroon ng maraming bagay, kundi ang makilala at mapalapit
kay Jesus Christ. So, tulad ni Pablo, kailangan nating piliin si Kristo higit sa lahat ng bagay. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat sa iyong pagmamahal at katapatan po. Nais naming mas makilala ka po, hindi lamang sa aming isip, kundi sa aming puso. Tulungan mo po kaming pag-aral ng iyong salita, sundin ka sa bawat takbang ng aming buhay, at mahalin ka ng higit sa ano pa man. Lord God, maging sentro ka ng aming buhay at gawing layunin namin ang patuloy na paglago sa pagkilala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.